Good day sa inyo class and welcome dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw pala ay tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng ating scene for enemy. Okay? So first, okay, click nga natin yung plus icon dito, then click natin yung other node, tapos hanapin natin yung rigid body 2D. So rigid body 2D nga yung ginamit ko para sa ating player. So, hindi siya Area 2D. So, ang Area 2D kasi ay para sa pag-detect ng object at events ng walang physics simulation, habang ang rigid body naman ay ginagamit natin upang sumunod sa realistic na physics tulad na lang ng gravity at collision. So, next, i-rename natin yung ating rigid body ng mob. Tapos, add tayo ng animation sprite 2D. At syempre yung collision shape 2D. At isa pang nadagdag dito yung visible on screen notification. So first sa animation properties, mag-add tayo ng kanyang sprite frames, no? So first na animation natin yung swim, walk, then yung fly. So after natin magawan ng mga pangalan, okay, tsaka natin ilalagay yung ating mga frames. Ayan, once na set up na natin, palitan natin yung FPS ng 3. Ayan. Then save. Then punta tayo dito sa scale. So set natin siya ng 0.5 katulad nung sa ating player. Then hit natin yung run. Ayan, save pala muna natin siya. Ayan, kung mapapansin nyo, nung niran ko siya, nahulog yung ating enemy. Ayan, since ang gravity nga ay nakaset ng 1. So, alisin natin yung gravity. Ayan, set natin siya ng 0 para hindi siya mahulog. At yung mass is i-uncheck natin. Then, once na niran natin siya, ayan, may kita nyo na yung enemy natin ay hindi na siya nahuhulog. Okay, next tayo ay mag-add ulit ng shape para dun sa collision ng ating objects. Tapos, i-rotate lang natin yung ating shape na capsule. Then, sasakto lang natin siya. Ayan. So, after natin ma-set up yung collision shape 2D, okay, pwede na tayong mag-add ng scripts para dun sa ating gagawin na code. Ayan, delete nga lang natin yung existing code. Ayan, so magko-code tayo from scratch. So first function nga na gagawin natin is yung ready function. Okay, then add tayo ng statement, no? Ang first na gagawin natin dito ay kukuhain natin yung list ng mga pangalan ng animation mula sa sprite frames. Then get animation names method. So after nyan, okay, ibabalik nito ang isang array na naglalaman ng tatlong animation. Ito nga yung walk, swim, and then yung fly. Tapos, ipi-play natin yung iba't ibang animation na random. Mula dun sa array natin. Ayan. Size method. Ayan. Then, next, yung ating visible on screen notification. So, gagawa natin siya ng signal para dun sa ating enemy.
So, ang purpose nito ay para mawala yung ating enemy. Ayan. After niyang magpakita doon sa ating screen. So, dapat automatic ma-delete siya or mawawala. Kasi mahirap i-render kapag hindi nawawala yung ating enemy. Ayan. Kung mapapansin nyo, automatic na siyang gumagalaw. So, random din yung kanyang movement, no? Ayan. So, hanggang dito na lang. Panoorin nyo na lang yung next video.